So, babasahin natin yung headlines tsaka yung news script. Actually guys, dalawa lang na balita na inano ko. Ako gumawa niya ng script. Babasahin lang yung headlines tsaka yung news script. Kunwari nag-anchor tayo sa isang news program sa Channel 7 tulad ng Saksi. So, kung mag-anchor tayo sa Saksi, kunwari sa TV tayo. So, sana okay yung boses ko dito. Tagal na ako hindi nakakapag-challenge. So, ito, mag-challenge tayo yung araw na ito. Yung babasahin natin script ay yung iba last week yung update at saka meron din ngayon na update na babasahin natin na news script. So, example lang naman yung natin yung babasahin natin na news script para sa ating broadcasting challenge. So, let's go! Saksihan, Baguio City, bumaba sa 14 degrees Celsius ngayong unang araw ng Pebrero. Ilang kalsada doon, binalod ng hamog. Mga sikat na pasyalan sa lugar na tinaguriang City of Pines, dinudumog pa rin ngayong taglamig season. Ilang pananim sa Benguet, binalot na ng frost. Hanging amihan, nananatili pa rin at patuloy pang paglamig ng panahon sa ilang lugar hanggang Marso. Sa abroad, ilang residente sa isang lugar sa Amerika nagpanic buying dahil sa banta ng winter storm. Halos 10,000 flights doon, kinansela na at di bababa sa 18 estado nagdeklara na ng state of emergency. Higit pa sa mga balita, hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. Naitala ang pagbaba ng temperatura ngayong unang araw ng Pebrero sa 14 degrees Celsius sa Baguio Puyan. Noong Enero 26, bumagsak sa 10.6 degrees Celsius. Mas mababa po ito kumpara ngayon. Ang pagbaba ng temperatura ay dahil sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan na nagdadala ng malamig na hangin mula sa Siberia at northern China. Ang mga residente at turista sa Baguio ay pinayuhan na mag-ingat at magsuot ng mga damit na makakatulong sa pagpapanatili ng init ng katawan. Ang mga magsasaka sa mga mataas na lugar ng Baguio ay nagulat ng frost sa mga pananim na maaari makaapekto sa produksyon ng mga gulay at prutas. Mga residente ay pinayuhan na maghanda at mag-impact ng pangunahing kailangan tulad ng pagkain, tubig at gamot. Ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA ay patuloy na minomonitor ang lagay ng panahon sa Baguio City at magbibigay ng mga updates sa mga residente. Ang mga turista ay pinayuhan na magplano ng kanilang paglalakbay sa Baguio City ng maingat dahil sa malamig na panahon at posibleng pag-ulan. Samantala, matapos ang 7 taon na mulaklak ang isang sakura tree sa Baguio, sa isang post sa isang social media platform, inihayag ng Baguio Country Club o BCC na matapos ang 7 taon na maingat na pag-aalaga, ang isa sa mga sakura tree sa club ay namulaklak na. Ayon sa BCC, hinikaya na malamig na klima ng Baguio na katulad ng mga kondisyon na kailangan ng mga sakura tree upang umunlad. Ang mga maselang bulaklak nito ay tahimik na lumungad na nagmarka ng isang bihira at makabuluhang sandali. Halos nagkaubusan na ng food supply sa isang grocery sa New York sa Amerika dahil sa nagbabadyang winter storm nito lamang nakaraang weekend. Sa pinakauling ulat sa American media, di bababa sa 18 estado ang nagdeklara na ng state of emergency. Ang winter storm na ito ay tinatawag na windstorm firm ay nagdadala ng malalakas na snow, ice at freezing temperatures sa iba-ibang bahagi ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, mahigit 160 milyong Amerikanong nasa ilalim ng winter storm warnings at halos 10,000 flights doon ang kinansela na sa buong bansa po yan. Ang gobernador doon ay nagdeklara na ng state of emergency sa mga bahagi ng Western New York, Finger Lakes, Central New York at North Country regions dahil sa inaasang lake effect snow na maaaring umabot sa 3 talampakan. Ang mga residente ay pinayuhan na maghanda at mag-imbak ng mga pangunahing kailangan tulad ng pagkain, tubig at gamot. Ang mga grocery stores doon sa iba't ibang estado ay nakakaranas din ng supply shortage dahil sa panic buying ng mga residente. Ang National Weather Service o NWS ay nagbabala ng storm ay nagpapatuloy at mananatili kahit ngayong nasabing buwan ng Pebrero. Ang mga Pilipino sa Amerika ay pinalahanan na mag-ingat sa paglalakbay at iwasan ang mga lugar na may mataas na peligro ng snow at ice.
At yan ang mga pangyayaring tinutukan ng nag-iisang liga ng katotohanan para sa mas malaking misyon at mas malawak ng paglilingkod sa bayan. Ako po si Junaid Macayo. Hanggang sa muli, sama-sama pa rin tayo magiging saksi